ito ay isang selebrasyon ng paglahok natin sa Paris Olympics na hindi lamang naman itong mga medal winners ang lumahok o hindi lahat na 22 athletes. Heroes Homecoming Parade para sa mga Filipino Olympians isasagawa bukas ng alas 3 ng hapon. Adriatico Street sa Maynila na pinagmulan ni Carlos Yulo kasama sa rutang dadaanan. Magandang umaga po, sir. Sir, Police Lieutenant Gasto de la Cabas po, Police Station po. Dito po kami kasama namin po yung mga Comelec po ng Regional Region 3 po. Baka pwede po kayo makausap. Hindi po ako pwede magano po, sir. Bakit po? Lang po kami dito, sir. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go hindi natagpuan sa farm ng mga tauhan ng Commission on Elections na nagsilbi ng sapina sa kanya. Mayor Go may 10 araw para maghain ng kontrasalaysay sa COMELEC. Actually po, kahapon natapos na rin po yung tinatawag natin na hot topping. Ito po yung procedure kung saan prepare na po natin yung mga tangke o yung tangke ng motor tanker Terranova for the siphoning na po. Initial siphoning sa kargang langis ng lumubog na NTKR Terranova sa Bataan isinasagawa na ng Salvor Company ayon sa Philippine Coast Guard. The department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident. Pilipinas nakapaghain na ng note verbal laban sa China kaugnay ng paggamit ng flares sa daraanan ng eroplano ng Philippine Air Force. Provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng Ayungin Shoal nais idetalye ng DFA sa executive session ng House panel. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Darating na ngayong araw ang 22 mga atletang Pinoy na lumahok at nagbigay karangalan sa bansa sa katapos na 2024 Paris Olympics. Isang Heroes Homecoming Parade ang isasagawa bukas para sa kanila sa Maynila. Kabilang sa rutang madadaanan ng parada ang lugar na pinagmulan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ang balita ni JP Nunez. Natasan po tayo ng Office of the President to plan and iayos yung Heroes Homecoming Parade sa 2024 Paris Olympians po natin. All set na bukas ang gagawing Heroes Homecoming Parade para sa 22 atleta na lumahok at nag-uwi ng medalya mula sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, magsisimula ng alas 3 ng hapon bukas, August 14, ang gagawing parada. Magmumula ito sa harap ng Aliw Theater sa V. Soto Street sa CCP Complex, tsaka kakaliwa sa Rojas Boulevard at tsaka sila hihinto sa Luneta para pansamantalang huminto upang ipakita sa publiko ang mga modern day heroes at ang national hero na si Dr. Jose Rizal. Pagkatapos ay babagtasin ng float ng parada ang P. Burgos, Finance Road, Taft Avenue at President Quirino Avenue. Bago magtungo sa pinakahuling destinasyon sa Rizal Memorial Sports Complex, ay dadaan muna ang mga atleta sa Adriatico Street sa Maynila kung saan nagmula ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Yung Adriatico, pinili natin kasi taga dyan si Carlos Yulo. So, idadaan po natin sila sa community nila kung saan siya lumaki at nagsimulang magpatumbling-tumbling, magpasirko-sirko. So, parang ibabalik natin siya sa kanyang roots or pinanggalingan. Ayon sa MMDA, maaaring tumagal ang parada ng 45 minuto hanggang 1 oras.
Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay inaasahang matatapos na ang kabuuan ng programa pati na ang gagawing pagtanggap at pagpapakilala sa kanila ni Manila City Mayor Honey Lacuna Pangan sa Rizal Memorial Sports Complex. Walang ibang papayagang sumakay sa float kundi ang 22 atleta lamang. Hindi rin magagawang makipagkamay ng publiko dahil mataas ang float na gagamitin. Nasa 300 MMDA traffic personnel at street sweepers ang ide-deploy bukas para magmando ng trapiko at maglinis ng kalsada upang walang maiwang basura sa dadaanan ng parada. Ayon sa MMDA, dapat lamang naparangalan ang 22 mga atletang Pinoy na lumahok sa 2024 Paris Olympics kahit ang iba sa kanila ay hindi pinalad na makakuha ng medalya dahil ang pagpupursige pa lamang nila at dedikasyon para katawanin ang bansa ay hindi na matatawaran. As I've said, ito ay isang selebrasyon ng paglahok natin sa Paris Olympics na hindi lamang naman itong mga medal winners ang lumahok, kundi lahat na 22 athletes. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa na ng initial siphoning ang Salvor Company sa lumubog na barko na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, target higupin ang lahat ng 1.4 milyong litro ng kargang langis ng tanker bago ito palutangin. Hindi naman matiyak kung hanggang kailan tatagal ang proseso. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Today, iyan po ang activity ng ating Salvor, ang Harbor Star, na mag-conduct po ng initial siphoning to assess the flow rate. Sinubukan na ng Salvor Company na kinuha ng kumpanya na may-ari ng MTKR Terra Nova ang paghigop sa langis mula sa mismong lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, natapos na ang installation ng metal caps sa 12 pressure vacuum bulbs ng tanker. Wala na ring tumataga sa 24 na bulbs ng mga tangke. Nangangahulugan ito, natapalan na ang lahat ng leak nito. Actually po, kahapon natapos na rin po yung tinatawag natin na hot topping. Ito po yung procedure kung saan prepare na po natin yung mga tangke o yung tangke ng motor tanker Terra Nova for the siphoning na po. Ngunit paglilinaw ng PCG, hindi pa nasisimulan ang full-blown o aktwal na siphoning operations sa lumubog na MTKR Terra Nova. Initial siphoning pa lamang ang ginagawa para malaman ang flow rate ng langis o kung gaano kabilis ang paglabas nito kapag hihigupin. Sir, what do I mean by initial siphoning is that we are assessing first the flow rate of the oil. So ang intention po kasi natin is hindi po biglain yung procedure, the mere fact that the reaction of the oil, kung gaano po siya kabilis lumabas dun sa mga pipes po natin. So that's why it's initial pa lang po because it's not a full-blown siphoning procedure. Kung magiging maayos ang lagay ng panahon at matagumpay ang ginagawang testing, saka sisimulan ang full-blown siphoning sa motor tanker. Target ng Salvor Company na tanggalin ang kargang 1.4 milyong litro ng langis ng barko. Palitan ito ng tubig at saka palulutangin. Para po hindi ma-empty yung vacuum. Kasi po kapag ginawa natin na ma-empty yung vacuum, magkakaroon po ng hangin in the space, magkakaroon po ng movement, unforeseen movement yung barko, and yun po yung iniiwasan natin. Inihintay na sa ngayon ng PCG ang magiging resulta ng initial siphoning para makalkula ang panahong itatagal ng proseso. Again, this is to provide us the rate of oil flow, and then ma-estimate po natin from there, makapag-submit po sa atin ang Harbor Star ng kanilang specific timeline kung kailan po natin matatapos yung procedure. Samantala, sa lumubog namang isa pang tanker na MTKR Jason Bradley sa Maribeles, sinabi ng PCG na nagpapatuloy ang paghigop sa tubig na pumasok sa barko bago simulan ang siphoning sa karga nitong 5,500 liters ng diesel. Partially upload o bahagya na ring napalutang ang barko at tinatayang aabuti ng hanggang 2 linggo para makumpleto ang proseso. According po dun sa Salvor, kanina po may bago siyang statement. Previously po kasi sinabi niya nasa 4 to 5 days. So kanina po is nasa 2 weeks po pipilitin niyang mai-afloat
si motor tanker Bradley, and then po hihilahin na po ito sa shore relative po dito sa ongoing salvage operation na ito. May nakuha na ring salvor company ang PCG para sa sumadsad na MV Merola 1. Sa pagsusuri, nakitaan ng 3 butas ang barko na may laking aabot ng 3 hanggang 4 na sentimetro. Tatakpan ang mga butas sa pamamagitan ng cementing process. Aminado ang PCG na hirap sila pagdating sa operasyon ng MV Merola 1 dahil wala pa ring umanong paramdam hanggang sa ngayon ang may-ari ng sumadsad na barko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi palalagpasin ng Pilipinas ang anumang insidente sa West Philippine Sea na ikapapahamak ng ating mga kababayan. Kinumpirma ngayong araw ng Department of Foreign Affairs o DFA na nagpadala na ang Pilipinas ng note verbal sa China kaugnay ng paggamit ng flares sa daanan ng eroplano ng Philippine Air Force. Samantala, nais namang idetalye ng DFA sa isang executive session ng House Committee on Appropriations ang provisional arrangement na napagkasunduan ng Pilipinas at China kaugnay ng Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Rosalie Caz. The department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force. Ilang araw matapos na gamitan ng Chinese Air Force ng flares ang ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc, formal nang naghain ng reklamo ang Pilipinas laban sa China kaugnay nito. Kinumpirma ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DFA para sa 2025. Ayon sa kalihim, iginiit ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng note verbal ang karapatan nito sa airspace ng Philippine Maritime Zones. These were local flight operations, and they did not violate any sovereignty or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace, and those were the main points we stressed to China in these statements and also in our note verbal. Muling natanong ang kalihim kung tanging diplomatic protest na lang ba ang magagawa ng Pilipinas laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Giit ni Secretary Manalo, nananatili pa ring bukas ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa China. So wala na ba tayong ibang maisip kundi diplomatic protest at ano pa ba yung pwedeng nating magawa kaya, no? Kaugnay dito, Mr. Chair. Tsaka ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang ano namin sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Samantala, kaugnay naman ng provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal, nais na idetalye ito ng DFA sa mga kongresista sa pamamagitan ng isang executive session. Tumutukoy ang usapin sa napagkasunduan ng Pilipinas at China kaugnay ng magiging arrangement sa rotation at resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre kung saan nakaestasyon ang ilang Pilipinong sundalo. Now, the main point here is there is already an agreement that our Chinese friends have agreed that there is a RORE. RORE meaning rotation and reprovisioning of essentials. The details of which of this meeting is, I would really request for an executive session kung mabarapatin po ni Chair because of the sensitivities of the arrangement. Ikukonsulta muna sa chairperson at mga miyembro ng House Committee on Appropriations ang panukalang executive session kung kakayaning maisagawa bago ang plenary session para sa 2025 proposed budget. Samantala, iminungkahi rin ni Representative Castro sa pagdinig ang posibleng maging polisiya ng pamahalaan sa pagkakaroon ng provisional understanding sa buong West Philippine Sea. Rosalie Caz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipasa na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa
ang Archipelagic Sea Lanes Bill o Senate Bill number 2665. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, ang pangunahing author at sponsor ng SBN 2665, isa itong makasaysayang hakbang na naglalayong palakasin ang integridad at pambansang seguridad ng bansa. Ang pagtalaga ng mga ASL ay magpapatibay sa maritime domain ng bansa at mapipigilan ang mga random na pagdaan sa arkipelago ng Pilipinas ng mga banyagang sasakyang pandagat at eroplano. Anya, mas makikita ng mga otoridad ang galaw ng mga foreign sea vessel at eroplano nang sa gayon ay makagawa ng hakbang ang Pilipinas na maitaboy ang mga ito kung sila ay magdudulot ng panganib sa kapayapaan at kayusan at pambansang seguridad. Walang naging pagtutol at pag-abstain sa botohan para sa pagpasa ng naturang panukala. Naisilbi na ng Commission on Elections o COMELEC ang sabina kay suspended Bamban Mayor Alice Go kanina. Subalit, walang Mayor Go na tumanggap ng personal ng sabina. Ito ang balita ni Dante Amento. Magandang umaga po! Ay, sir! Magandang umaga po! Ay, thank you! Ay, magandang umaga po, sir! Sir, Police Lieutenant Gasto de la Cabas po, Papa Police Station po. Dito po kami kasama namin po yung mga COMELEC po ng regional region 3 po. Baka pwede po kayo makausap. Hindi po ako pwede magano po, sir. Bakit po? Lang po kami dito, sir. Diyan naman po sila, yung mga tao sa, COMELEC. Meron po ata silang, bibigay. Kung may ibibigay lang po, yun ang po ang pupunta. Ano po ba? Sa tulong ng Bamban Local Police, isinilbi kaninang umaga ng Commission on Elections o COMELEC Law Department ang sabina kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaugnay ito sa reklamong material misrepresentation o pagsisinungaling umano ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang tumakbo siyang alkalde ng Bamban noong 2022 elections. Unang pinuntahan ng COMELEC ang bahay ng alkalde sa Virgen de los Remedios. So sa ngayon ay pinakantok yung pintuan ng bahay, last known address ni Mayor Alice Go dito sa Bamban at isinisilbi sa kanya yung sabina matapos nga sampahan ng formal criminal complaint si Mayor Go ng Law Department ng COMELEC. Walang Mayor Go na nagpakita sa mga otoridad. Isang lalaki na hindi nagpakilala ang nagbukas ng pintuan sa mga pulis at tauhan ng COMELEC. Iniwan na lamang ng COMELEC ang sabina sa bahay ng suspendidong opisyal. Yung tao na nagbukas ng pintuan para sa atin kanina ay wala siyang authority, ayaw niyang banggitin ng kanyang pangalan para tanggapin. Pero tinanggap pa rin niya for the purpose lang na ma-accomplish yung yung pag-serve natin ng subpoena. Matapos na isilbi kanina ang sabina doon sa bahay ni Mayor Alice at dahil nga wala siya upang tanggapin yung kopya ng sabina, ay nagpunta rin ng COMELEC dito mismo sa munisipyo ng Bamban kung saan nagsilbi ng isa pang kopya ng sabina at ito naman ay tinanggap ng Secretary to the Office of the Mayor. Tinanggap ng Municipal Secretary ang sabina at inaasahang ipagbibigay alam nila ito sa alkalde. Ayon sa COMELEC, deemed received o ipinalagay nilang natanggap ni Mayor Go ang sabina dahil ito ay naisilbi sa kanyang opisina bilang isang public official. Of course, suspended si Mayor Alice Go, pero siya pa rin yung elected mayor ng Bamban Tarlac. Kaya yung competent person in charge of the office, si Ms. Manoloto, yung kanyang secretary na tigatanggap, customarily siya yung tigatanggap ng mga correspondence, siya ngayon yung tumanggap. Tinanggap po namin para may copy lang siguro kami dito. Pero hindi po kasi talaga namin alam kung asa si Mayora. Nakasaad sa dokumento pagkatapos itong matanggap may 10 araw ang kampo ni Go na sagutin ang reklamo o maghain ng counter affidavit supporting documents sa Law Department ng COMELEC sa Maynila. Ang partikular na reklamo ng COMELEC ay nagsinungaling si Go nang sabihin niyang siya ay Pilipino sa kanyang COC na kanyang pinanumpaan.
Pero sa resulta ng pagsusuri sa kanyang fingerprints ng NBI, lumalabas na siya ay Chinese national na ang tunay na pangalan ay Go Huaping. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang dismissal o tuluyang pagtanggal sa pwesto kay Banban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa grave misconduct. Bunsod ng umano'y koneksyon ito sa operasyon ng Pogo sa Banban na sangkot sa ibang krimen tulad ng human trafficking. Hindi na rin ito makatatanggap pa ng retirement benefits at tuluyan ng diskwalipikado sa pagtakbo sa posisyon sa gobyerno. Ang desisyon ng Ombudsman ay nagugat sa inihayang petisyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Samantala, sa kabila ng dismissal order kay Go, ay itutuloy pa rin ng Office of the Solicitor General ang co-warrant petition nito laban sa alkalde. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, maaari pa namang iapila ni Go ang kautusan ng Ombudsman. Bukod sa may iba pang epekto ang kanilang co-warrant petition sakaling pagbigyan ng korte para hindi na makatakbo pang muli si Go sa anumang posisyon sa gobyerno. Sinisikap na hingan ng reaksyon ng UNTV News ang kampo ni Go sa issue. Subalit wala pa silang tugon hinggil dito. Ngayong gabi ang inaasahang pagdating ng mga atletang Pinoy na galing sa Paris Olympics. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawad ng parangal sa mga bayaning nagbigay ng karangalan sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Magandang hapon, Nel. Ano ba ang inihandang programa dyan sa Malacanang? Ito ba ay magiging festive? Meron bang pailaw? Meron bang fireworks dyan mamaya? Na inaasahan, Nel? Yes, Jude, pagdating nga dito sa Malacanang ng delegasyon ay personal silang welcome o sasalubungin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Marcos. Dito naman sa palasyo magaganap ang awarding ceremony. Isang special program ang inihanda sa Malacanang kung saan ipipresenta ni PBBM ang insentibong matatanggap ng mga atleta bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa Philippine sports at ang kanilang ipinakitang performance sa 2024 Paris Olympics. Ang Filipino gymnast at Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay makatatanggap ng Presidential Medal of Merit at ang ibang atleta naman ay pagkakalooban ng Presidential Citations kasama na dito sina Nesty Petesio at Ira Villegas na nakakuha ng bronze medals. Ang cash incentives na ibibigay ng Pangulo ay hiwalay sa kung anong insentibo ang itinatakda ng batas para sa makapag-uuwi na medalya. Sa huling update ng Presidential Communications Office o PCO, 7:10 PM pa ng gabi mamaya ang arrival ng Philippine Olympics team sa Villamor Air Base sa Pasay City at dyan mismo sa Villamor ay nakapaglatag na ng red carpet para dun sa mga darating natin ng mga atletang Pinoy at meron ding mga estudyante na nakaabang dyan na magbibigay naman ng bulaklak sa mga atleta at sila din ay sasalubungin ng kanilang mga pamilya mula dyan sa Maharlika Lounge. At pagkatapos nga dyan sa Maharlika Lounge dyan sa Villamor ay didiretso sila dito sa Palasyo ng Malacanang. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. O Nel, mula sa Villamor Air Base, dire-diretso yun. Walang ano yan, walang hintuan yun. Wala nang kaway-kaway yun, Nel. Diretso na sa Malacanang. Tama ka dyan, Jun. Tama ka dyan, Jun. Kasi bukas pa magaganap yung parade, yung pag-iikot ng ating mga atleta mula dyan sa Aliw Theater, dyan sa Pasay City, papunta dyan sa Rizal Sports Complex. At yun ang isa sa mga event bukas na talagang mag-iikot yung ating mga atleta. At ang pinakapuntulan ngayon dito ay si Pangulong Marcos ang mangunguna sa paggagawad ng parangal. Jun. Paano naman, Nel, yung mga coaches? Kasama ba sa mabibigyan ng cash incentives maliban doon sa itinatadhana ng batas? Malalaman natin, Jun, kasi yung cash incentives, bagamat tinanong na natin yan sa palasyo kung magkano ibibigay ng Pangulo, hintayin na lamang yung magiging anunsyo ng Pangulo mismo dito sa magiging programa sa Malacanang. So yung ibang mga detalye ay malalaman natin kapag nag-start na yung program dito sa Malacanang, Jun. Alright. Maraming salamat,
Nel Maribuhok nagulat ng live mula sa Malacanang. Nantala ng halos 40 minuto ang pagsisimula ng interview ni Elon Musk kay Republican presidential candidate Donald Trump dahil sa umunoy technical issues. Duda naman ng ang tech billionaire na biktima sila ng cyber attack. Ayon sa may-ari ng social media platform na X, inatake ng Distributed Denial of Services o DDoS attack ang kanilang data lines. Sa loob ng 2 oras, maraming isyung na pag-usapan ng dalawa kabilang na ang energy policy, climate change, banta ng nuclear warfare at immigration. Binalikan din ng former president ang kanyang experience sa bigong assassination attempt sa Pennsylvania noong July 13. Isang tao ang nasawi sa pananalasa ng wildfire sa Athens, Greece. Libu-libong residente ang lumikas matapos na magbabala ang mga bumbero na nasa ilalim ng matinding banta ang mga bahay, negosyo at paaralan. Batay sa fire service, nananatiling maraming hotspots sa northeastern Attica region. Mahigit na sa 700 firefighters, 199 fire engines at 35 waterbombing aircrafts ang sangkot sa pagapula ng apoy. Naglunsad ng investigasyon ng Federal Bureau of Investigation sa mga alegasyon mula sa kampo ni Donald Trump na tinarget umano sila ng hackers na nagtatrabaho para sa Iranian government. Ang pahayag ng Trump campaign ay kasunod ng ilabas na report ng Microsoft na nagpapahiwatig na target ng mga hacker ng Iran ang kampanya ng isang hindi pinangalanang presidential candidate. Itinanggi ng Iranian officials ang anumang koneksyon sa mga grupo o individual na isinasangkot sa umano'y hacking. Hindi rin umano formal na inakusahan ng Estados Unidos ang Iran. Daang-daang hotel at Japanese-style inn booking sa coastal area ng Central at Western Japan ang kinansilan na dahil sa inilabas na potential mega-quake advisory. Karamihan sa mga nag-cancel ng kanilang reservations ay nangangamba ng bumiyahe pa. Maraming beaches na rin ang isinara at ipinagbawal ang paglalangoy. Ilang World Heritage Sites at pilgrimage routes na rin ang nagsara. Ang abiso ng Japan Meteorological Agency o JMA ay inilabas noong Huwebes kasunod ng magnitude 7.1 earthquake sa Miyazaki Prefecture, Southern Japan. Kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang learning crisis sa bansa. Kaya naman, inaprubahan ng Pangulo ang pagbuo ng cabinet cluster na tututok sa problema sa edukasyon. Nagbabalik si Nel Maribuhok. In principle, he approves of it and he'd like us to fast track some of the actions dahil nakikita niya yung urgency and it's a very deep-seated problem. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education. Ang cluster ay kinabibilangan ng Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority at ang Labor Department at Budget Department. Layo nito na pagtugmain ang mga hakbang at magtulong-tulong ang mga ahensya upang resolbahin ang problema sa edukasyon. Ayon kay 2nd Congressional Commission on Education Executive Director Carol Markey, mahigit 5 taon ang education gap ng isang estudyante na kailangang solusyonan ng pamahalaan. Yung learning gap na pinoproblema natin ngayon, 5.5 years ang kulang sa isang bawat Pilipinong graduate. Anong ibig sabihin nito? Sabi nga namin, nagpunta kami sa isang high school during the learning camp ng DepEd. Yung mga batang pinapanood namin sa learning camp, hirap silang mag-subtract. Grade 8 students sila. Buong buwan, inaral nila addition and subtraction and they struggled to subtract. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kabilang sa re-resolbahin ng Cabinet Cluster ang issue sa specialization ng mga guro at maging ang kakulangan ng guidance counselors. Yung sinasabi ni KM na wala tayong science teachers or kalahati ng science teachers natin, hindi graduate or walang specialization sa science, yun ay isang dapat pag-usapan nitong Cabinet Cluster. Yung kakulangan ng guidance counselors, halos 5,000 yung bakanteng posisyon.
Ayon kay Director Yi, ang problema sa guidance counseling ang isa sa dapat na matutukan dahil sa kaso ng bullying na nakakaapekto sa edukasyon ng mga kabataan. We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ayon pa sa DepEd Chief, kabilang sa tututukan rin nila ang pagsunod ng mga eskwelahan sa mga probisyon ng anti-bullying law. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki sa Tacloban City na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos mabangga ng isang kotse ang kanyang pedicab. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Wala na gani yung makuwi. Mamen doon ko mag-ieriso ka, ma'am. Ma'am, bato na niya. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Tacloban City Disaster Risk Reduction and Management Office pasado 3:00 ng madaling araw nitong August 10, kaugnay sa isang lalaki na biktima ng vehicular accident sa Burgos Street, downtown Tacloban City. Agad nagtungo sa lugar ang rescue team upang tulungan ang biktima na nakilalang si Cleofas Ambrad, 57 anyos at residente ng naturang lugar. Nadatnan nito ng grupo na walang malay at inalalayan ng isang bystander. Mayroon itong mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at pagdurugo ng ilong. Ito dahil na ospital, dayon. Pagkakasawa, uy. Ganito ka di. Sir? Paspasin niyo. Ayon sa nakasaksi, isang kotse ang nakabangga sa sinasakyang pedicab ni Mang Cleofas na patawid na sana sa intersection. Nagtangka pa umanong tumakas ang driver ng kotse ngunit naharang ito ng mga otoridad. Agad na inihatid sa Eastern Visayas Medical Center ang biktima matapos mabigyan ng paunang lunas ng grupo. Dinala naman sa police station ng Tacloban City ang driver na nakabangga para sa gagawing investigasyon. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Philippine National Police na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group at Chinese suspects sa nangyaring rescue operation sa Angeles City, Pampanga noong August 3. Bagamat sa kamay ng kapwa pulis namatay ang isang pulis at nasugatan ng isa pa, mayroon umanong nakuhang ebidensya ang PNP na nagpaputok din ng baril ang mga kidnapper. Ito ang balita ni Leia Ilagan. May na-recover din po kasing dalawang basyo o yung fired cartridge cases na nanggaling po sa 45. Kung matatandaan nyo po, meron pong na-recover na 45 caliber at saka isang caliber 38 po. Hindi lamang bala ng 5.56 assault rifle ng patrolman ang nakuha ng mga investigador sa crime scene sa Angeles City, Pampanga kung saan napatay ang isang pulis at nasugatan ng isa pa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, mayroon pang basyo ng 45 caliber na na-recover sa lugar. Yung dalawa pong fired cartridge cases na nanggaling po sa isang caliber 45 ay nagmatch po yan doon po sa caliber 45 na na-recover din po sa crime scene. At it appears na yung basyo po na yon ay galing po sa mismong pinaputok, galing doon sa caliber 45 na na-recover din po natin doon sa mga suspect. Bukod sa dalawang kalibre 45 baril, kasama rin sa nakuha ng mga otoridad ang isang kalibre 38 mula sa crime scene. Kaugnay nito, sinabi ng PNP na posible ring nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ng mga suspect sa kidnapping ng dalawang Chinese nationals noong August 3. Samantala, kinumpirma rin ni Colonel Fajardo na inalis na sa pwesto ang 9 na tauhan ng anti-kidnapping group na kasama sa operasyon, kabilang ang 2 opisyal at 7 non-commissioned officer.
Ang Internal Affairs Service sinabing sinimula na ang pre-charge investigation sa insidente, bagamat walang reklamo na natatanggap mula sa pamilya ng namatay at nasugatang pulis. Tatapusin nila ang proseso sa loob ng 20 araw. Ito doon sa proseso natin, mga 20 araw yan para magkaroon muna ng initial na investigation, yung sa pre-charge, and then after that magkakaroon ng formal charge, and then kung kinakailangan magkakaroon ng hearing ito. Sa pre-charge investigation, inaalam kung may sapat na basehan o ebidensya na makukuha ang IAS para sampahan ng formal na kaso ang mga sangkot na pulis. Nasawi si Police Staff Sergeant Nelson Santiago at nasugatan naman si Police Chief Master Sergeant Eden Akad matapos na mabaril ng kasamahang patrolman sa isinagawang rescue operation sa 2 babaeng Chinese national na dinukot ng mga kapwa Chinese sa Angeles, Pampanga noong August 3. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin natatagpuan ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pa nitong kasamahan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, patuloy pa ang manhunt operations ng pambansang pulisya at hindi sila susuko hanggang sa matagpuan ang mga ito. Patuloy rin anya ang validation ng PNP sa mga natatanggap nilang impormasyon sa posibleng pinagtataguan ng puganteng religious leader. Yun po yung commitment ng ating PNP. Tuloy-tuloy po itong ating efforts at sabi ko nga, we are receiving a lot of information but just the same, we have to vet and validate itong mga information po na ito before we could come up with another police operation if there will be one. Si Kibuloy at 4 pang kasamahan nito ay naharap sa warrants of arrest sa kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse. Samantala, isang panukalang batas ang inihain ni Davao City Representative Paulo Duterte na mag-uubliga sa mga naihalal at nailuklok na opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang presidente ng Pilipinas na sumailalim sa random drug testing. Kwestiyon naman ng ilang kongresista ang intensyon at timing ng panukalang ito. Nais nilang makatiyak na hindi ito isang uri ng political vendetta. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to and na it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And sana this applies also sa local government units. Iginagalang ng tinaguriang Young Guns ng House of Representatives ang karapatan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na maghain ng panukalang batas sa Kamara. Kahapon ang i-file ni Congressman Duterte ang House Bill No. 10744 na naglalayong amyendahan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at gawing mandatory ang pagsasailalim sa random drug testing ng mga naihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno. Sakop ng panukala ang presidente ng bansa at iminumungkahing gawin ito tuwing ika-6 na buwan sa pamamagitan ng hair follicle drug test at urine drug test. Kasama rin dito ang mga aplikante sa driver's license. Nakasaad din sa panukala ang pag-institutionalize sa voluntary random drug testing sa mga kakandidato 70 araw bago ang halalan. Pahayag ng mga kongresista, hindi dapat personal na agenda at politika ang layunin ng isang mambabatas sa pagsusulong ng isang panukalang batas. We hope na lang to see that there should be less amounts of personal agendas in the filing of bills and more towards the vision of a better country. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng suporta ang ilang kongresista kaugnay ng panukalang drug testing sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na't dapat matiyak na malinaw ang pag-iisip ng mga namumuno sa pamahalaan. Should we see in the committee that it passes that, I see nothing wrong with the bill and we will definitely support it. In fact, perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain all of government, maybe vloggers, para clear na rin yung sinasabi nila that they're also of sound mind and sound body. Lahat na.
Suportahan ko pa. Gusto niya co-author pa ako. I mean, wala namang masama sa gusto ni Congressman Duterte. Kailangan lang sa sarili niya ay maipagtanggol niya yung panukalang batas na ito at kung bakit niya ito gusto. Kasi bago pa po kami makasuporta, kailangan dumaan muna sa komite. Samantala, questionable naman para sa isang makabayang Black Solon ang timing ng paghahain ng panukala. Yan lagi yung mga distractions nila eh. Kapag naiipit sila, lalo na nandyan ang ICC para tumulong sa Pilipinas para mabigyan ng hustisya yung mga maraming namatay, distractions nila to. O hindi man yung red tagging ay pag-hype up na naman ng kanilang hindi umuubra na approach dun sa drug problem. Sa ilalim ng panukala ni Congressman Duterte, sino mang mapatunayang positibo sa paggamit ng iligal na droga ay papatawan ng kasong administratibo at posibleng masuspindi o mapatalsik sa pwesto. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang pagtalakay ng Senado sa pambansang budget para sa taong 2025. Kasabay nito, binigyan diin ni Senador Risa Hontiveros na hindi dapat maulit ang pagsasantabi ng mga pondo sa 2025 budget gaya ng nakaraang taon. Ilang rekomendasyon din ang iminungkahi ng Senador ugnay ng deliberasyon sa 2025 budget. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Balikan natin ang nangyari sa 2024 NEP at ang nangyari sa General Appropriations Bill. Hindi na ako papasok sa maraming detalye. Pero ang nangyari sa BICAM ay may malaking tipak ng budget na nasa NEP 2024 at inaprubahan natin dito sa Senado ang nawala sa Programmed Appropriations. Nagbabala si Senador Risa Hontiveros kaugnay sa deprioritization o pagsasantabi ng bilyon-bilyong pondo gaya ng nangyari sa nakaraang taon para sa panukalang 2024 national budget. Kasabay ito ng pagsisimula ng deliberasyon ng Senado sa national budget para sa taong 2025. Ayon kay Senador Hontiveros, isinantabi noon ang mga mahalagang mungkahing budget kabilang ang 70 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Gayon din ang para sa right-of-way na dahilan upang hindi magamit ang official development assistance mula sa mga International Bank at Japan International Cooperation Agency o JICA. Lumobo po ang low priority na unprogrammed funds at umabot sa 731 billion pesos mula sa panukalang 282 billion pesos ng DBM. At isinantabi nga dito ang mga mahalagang mungkahing budget ng Presidente. Dagdag pa ni Senador Risa Hontiveros, mistulang nire-raid o kinukuha ng Department of Finance ang budget ng government corporations upang may karagdagang pondo para sa mga prioridad na programa na inilagay sa unprogrammed funds. Kabilang narito ang nangyari sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ang budget para sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Now, I hope we do not make this mistake again of deprioritizing hundreds of billions of pesos in funds proposed by the President and already approved by both the House and the Senate. Upang maiwasan ang naturang deprioritization ng pondo para sa 2025 budget, suhestyon ni Senador Risa Hontiveros, ibalik ang Bicameral Conference Committee sa dating face-to-face meeting at deliberasyon ng lahat ng mga miyembro. Dapat din anyang magkaroon ng full report ang Bicameral Conference Committee kabilang na ang pagkakaiba ng General Appropriations Bill mula sa bersyon ng Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ginagawa na ng paraan ng Department of Agriculture ang mga napaulat na kaso ng African swine fever sa bansa. 10,000 doses ng bakuna ang binili at hinihintay na ng DA na dumating para sa proteksyon ng mga alagang baboy. Daragdagan din ng kagawaran ang katumbas na halaga ng bawat baboy na papatayin. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Of course, ngayon ongoing yung procurement. So definitely, ang bakuna ay magiging good for 2 years.
Nasa proseso na ng pagbili ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ang Department of Agriculture. Nauna nang inihayag ng DA na nasa 10,000 doses ng ASF vaccine ang naasahang darating sa bansa ngayong buwan bilang bahagi ng emergency procurement ng ahensya. Tiniyak naman ni Asik de Mesa na bago at hindi mahahaluan ng expired na bakuna ang bibilhin ng pamahalaan. I was assured by ASEC Dante na yung bakuna will be new ones na darating at merong validity for another 2 years. Samantala, itinaas na ng DA ang halaga ng bayad sa bawat baboy na papatayin na infected ng ASF sa ilalim ng indemnification program. Inaasahang makakatulong ito upang hindi na maipuslit o maibenta pa ang may sakit na baboy. This will definitely help na makontrol yung pagpupuslit doon sa mga infected animals. Kasi normally, yan ang pinaka-reason bakit mabilis kumalat yung ASF. Kung infected na yung baboy, siyempre mas gusto nila na maibenta pa ulit. Lalo na kung nagsisimula pa lang. Paliwanag ng DA, kapag natapos na ang depopulation at naiulat na sa Bureau of Animal Industry, ay matatanggap na ng hog raisers ang kanilang kompensasyon. Panawagan ng DA na huwag nang itago, kundi i-report na agad kung may kaso ng ASF infection upang maiwasan ang lalo pang pagkalat nito. Kung isusuko na nila yung baboy na may infection, mapipigilan yung pagkalat na. Doon na lang siya. I-depopulate na lang. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines kung saan nanggaling ang 2 Chinese fighter jets na nagpakawala ng flares sa ruta ng Philippine Air Force plane na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal noong August 8. Iniyak din ng militar na hindi sila pasisindak sa panibagong aksyon ng China at tuloy pa rin sila sa kanilang mandato na bantayan ang teritoryo ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. There was no report of any aircraft carrier in the vicinity that would have been the base for launching such an aircraft. So it's possible that It is safe to say these were land-based. Walang aircraft carrier na namonitor ang Armed Forces of the Philippines nang mangyari ang insidente ng pagpapakawala ng flares ng Chinese fighter jet sa eroplano ng Pilipinas noong August 8. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, multi-role fighter jets ang pinalipad ng China Air Force na posibleng land base. Giit ni Trinidad, walang ginawang iligal ang Philippine Air Force kaya mali ang naging aksyon ng Chinese. All of our actions historically have been in pursuit of the mandate of the AFP and of our national interest. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the Armed Force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Sa kabila ng harassment, tiniyak ng AFP na handa ang puwersa ng Pilipinas na idepensa ang West Philippine Sea, kahit pa umabot na sa himpapawid ang pambubuli ng China. These are part of the challenges your airmen, your pilots face in the increasing complexity of the international arena. Whether on sea or on air, the AFP will not be deterred from performing its mandate. Dati na umanong nagpapakawala ng flares ang base ng China laban sa Philippine Air Force. Pero ito umano ang unang pagkakataon na mismong Chinese aircraft ang naghulog sa ruta ng Philippine Air Force plane. But there have been previous instances wherein the Philippine Air Force flights over the West Philippine Sea have experienced flares coming from the bases of the PLA in the West Philippine Sea. Ayon sa AFP, kasama ang multi-role fighter jets sa mga assets na ipinabili nila sa ilalim ng modernization program. Ngunit nakadepende pa rin ito sa kung ano ang uunahin ng pamahalaan para sa national defense. Yes, the Philippine Air Force has submitted their list of capability development projects. We leave it up to the Department of National Defense on what particular project to pursue or to prioritize. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay kamakailan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng isang scam hub sa loob ng isang subdivision sa Kawit, Cavite. Kasama sa mga inaresto ang ilang dayuhang Chinese at Malaysian. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, konektado pa rin sa Pogo Criminal Syndicate ang mga naaresto. Ito ang balita ni Bernard Danis. So after careful surveillance, we applied for search warrant and we were able to catch them in flagrante delicto. Arestado ang 29 na katao kabilang ang 5 dayuhan sa isinagawang raid ng Anti-Cybercrime Unit ng NBI sa isang scam hub sa loob ng isang subdivision sa Kawit, Cavite. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ito'y bahagi pa rin ng Pogo Organized Criminal Syndicate na patuloy na tinutugis ng PAOK at NBI. 5 foreigners, 3 of them were Chinese and 2 of them are Malaysian. Now, these 24 Filipinos are working with them. Romance scam, investment scam, crypto scams, impersonation scams, and credential stuffing. Matapos ang Porac at Bamban raid, nag-iba umano ng modus operandi ang mga sindikatong ito at ginawang residential level na lang ang operasyon mula sa isang big-time hub para maipagpatuloy ang iba't ibang klase ng scam. From dati, meron silang mga opisina. Ngayon, nagtatago sila sa residential places. Kaya medyo nahihirapan. But then, yung ating mga cybercrime expert, hindi pa rin sila makapagtago. Ginagawa namin lahat ng paraan para maprotektahan natin ang ating mga kababayan. Dagdag pa ni Santiago na mayroon pang mga malalaking subdivision silang isusunod dahil sa mismong mga sumbong na galing sa mga homeowner na may mga pogo operations sa kanilang lugar. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinamalas ng mga OPM artists at wishdate actors ang isang masaya at kakaibang collaboration upang magbigay ng aliw at kawanggawa sa mga wisher bilang bahagi ng 10th anibersaryo ng nag-iisang Radio on Wheels, ang Wish 1075. Ito ang balita ni Gladys Tuwabe. Celebrating a decade of good music and granting wishes. 10 taon na tayong pinapasaya ng nag-iisang FM Radio on Wheels. Mula sa OPM songs, pagdiskubre ng mga bagong talento na nangangarap magkaroon ng platform upang makilala sa music industry, at pagtugon sa bawat hiling ng ating mga kababayang nangangailangan. Kaya naman sa espesyal na 10th anniversary ng Wish 1075, isang gabi ng madamdaming kwento at magagandang musika ang inihanda ng Wish 1075 kasama ang KDR Music House para sa lahat ng wishers. Isang istoryang nagpaantig sa ating mga damdamin, kwentong nagpapakita ng kasagutan sa mga katanungan. Ito ang Wish Date Obscure na isinabuhay at itinanghal ng mga magagaling na aktor na sina Elijah Canlas, JC Alcantara, Karina Bautista, Bernadette Allison at Drixel Kern. Dahil first time lang na sumabak sa live acting para sa Wish Date, hindi sila makapaniwala sa nabuo nilang koneksyon sa live audience. Hindi na kami nagkakarinigan sa lakas ng hiyawan ng mga taong nanonood and sumusuporta. And nagulat din talaga ako sa dami ng taong invested sa story. Fulfilling siya para sa amin bilang mga actor, actress na nagampanan namin yung role namin na may nabigay kaming emotion sa mga audiences namin. And of course, happy 10th anniversary sa Wish, and
I'm just so happy to be part of this because paulit-ulit namin sinasabi, it really is a wish come true. Sabi ko, wow, at least kahit hindi as a singer, as an actress naman. So, and I'm very, wowed lang of what they did, like with the performance, theater, and singing. Grabe, kudos talaga. Sinasabi ko nga kanina, this is one of the best crowds that I've ever performed in front of. Na sana, yung crowd na to, sana daling ko na lang sila lagi sa lahat ng mga gagawin ko. Dahil sobrang, they're the best. Grabe yung suporta at yung love and yung, grabe lang yun nga, sabi ni Karina, the fulfillment of it all. Dahil pinaghirapan to ng maraming tao, hindi lang kami. And to get that support and love from all of them, malaking bagay na yun. And I feel like everybody's really happy and fulfilled right now. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng Wishers, sa Wish 1075 for having us. It's really an honor to be part of this whole 10th anniversary. Tulad ng iba pang aktor na minsan na ring naging bahagi ng Wish Date, umaasa rin sila na hindi ito ang kanilang huling pagkakataon na magtanghal para sa Wish Date na nagbigay sa kanila ng napakagandang pakiramdam bilang mga aktor. Sobrang nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na mabigyan kami na pinagkatiwalaan kami ng wish na mapasama sa 10th anniversary. Isang karangalan. Happy 10th anniversary. Thank you po sa inyo sa tiwala nyo sa amin. Na-overwhelm kami sa pagsigawan nila. Nagsisigawan sila habang umaarte kami. Ang sarap sa pakiramdam na nagbubuo kami ng character tapos nakikita namin silang sinusuportahan kami. Sana hindi pa ito yung last. Sana meron pa ulit. Bukod sa natatanging istorya ng Wish Date Obscure, muli ring ipinakita ng mga OPM artists na buhay pa rin ang musikang Pilipino sa ating bansa. Bata man o matanda, ay talaga namang nakarelate sa performances ng Wish Date performers. Kabilang sa mga nagpaingay ng stage ng Smart Araneta ay ang hit songs ng 6P's Filipino rock na Silent Sanctuary, ang 80s pop rock band na Neo Colors, ang singer and songwriter na si Stel, Gigi Delana and the Gigi Vibes. Iba yung experience sa Wish. And ang daming natulungan tonight and I'm very proud of Wish sa mga ginagawa nila. So sana sa mga susunod pang ganito charity events, just invite us. We'll be here. And I know you will continue helping others. So thank you so much for doing this. At ang KDR Music House artist na sina Esai, Hacky at ang Letters from June. We just want to say thank you to KDR Music House and to Wish 1075 for this wonderful opportunity that you guys have been giving us. We wouldn't have been here if it weren't for you guys, and maraming salamat po to all of our bosses, kay GMJ, kay Kuya Daniel Roson, maraming salamat po sa lahat, and to all the staffs of KDR Music House as well as Wish 1075. And since this is one of our many debuts po, because we're still an upcoming band, masarap po sa feeling na parang even though, diba, wala pa tayo dun sa wish natin, the people already give us this much support and this much love, which is very much appreciated po, and we're very grateful for everything that we've been experiencing till now po. Ayon sa mga OPM artists, sa pamamagitan ng Wish 1075, hindi lang sila nabigyan ng pagkakataong kumanta at mag-perform, kundi pati na rin ang yon ng mga ambassador of charity and goodwill at Wish 1075. Nakatanggap ang bawat isa sa mga organisasyon ng 100,000 piso na gagamitin naman nila sa iba't ibang programa para sa kanilang mga tinutulungan. Isang gabi ng kasiyahan at inspirasyon. Heartfelt story, good music and charity. Asahan na patuloy pang pagsisikapan ng Wish 1075 upang lalo pang maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawanggawa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dagdag kaalaman po, usapang manok tayo. Alam niyo ba na ang mga manok ay may sarili pong komplikadong wika? Meron po silang mahigit 30 iba't ibang uri ng tunog para magbigay po ng babala sa mga kasama nila. Depende po yan sa uri ng panganib. Bukod pa rito, magaling din po silang makaalala ng mga mukha at kaya nilang makilala ang higit sa 100 iba't ibang mukha ng kanilang mga kapwa manok. Nakakatuwa rin na ang inahin po at ang kanyang mga sisiw ay nagsisimulang mag-usap kahit hindi pa man napipisa ang mga itlog. Ang mga inahin po ay kinakausap ang kanilang mga sisiw para makilala po ng sisiw ang boses ng kanilang ina kapag napisa na po ang itlog. Sa ika-19 o ika-20 araw po ng pagpapisa, nagsisimula ng mag-ingay o humuni ang mga sisiw habang nasa loob pa po ng kanilang itlog. Mula sa unang beses po na marinig ng inahin ang tunog na yan ng kanyang mga sisiw, hindi na po niya iiwan ng pugad hanggang sa mapisa ang lahat po ng mga itlog. Alam niyo rin ba na ang mga manok ay may pecking order o isang uri po ng hierarchy kung saan ang bawat manok ay may lugar o posisyon sa grupo. Ang sistemang ito ay tumutulong sa kanila na mapanatili ang kaayusan sa loob po ng kanilang kawan. Marami rin sa mga manok ang may kakayahang bumalik po sa kanilang pinagmulang lugar kahit po na sila ay nailigaw dahil sa kanilang mahusay na memorya at oryentasyon. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing araw po ng Martes. Salamat po sa panonood at shoutout kina Milbert Fernandez, Fatima Lanoy, Lolit Benedicto, gayon din po kay Renato Aguanta, Cesar Garan at Arnel Manalo. Ang tala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Osias 14:9 na nagsasabi, sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman. Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalansang. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.